Sinasabi na ang higit na apektado sa paghihiwalay ng mag-asawa ay ang kanilang mga anak. Nakakalungkot ang katotohanan na ito na kung sino pang walang malay sa nangyayari ay sila pa ang nagdurusa. Sila ang mas nahihirapan at nasasaktan. Ngunit paano kung sa ganitong pangyayari ay madagdagan ang problema ng mga anak na naaapektuhan? Paano kung mahaluan ito ng kababalaghan na hindi nila makakalimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyong lahat. Sana ay isa ang aking letter sa mapili mong basahin sa channel mo. Isa ako sa 3 nakaabang sa mga bago mong upload araw-araw. Tawagin niyo ako sa pangalan na Ami. 32 years old na ako sa kasalukuyan at meron ng sariling pamilya. Nung nagkaroon ako ng sarili kong pamilya ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na maranasan ng mga magiging anak ko ang naranasan namin ng kapatid ko na si Ava. 2 lang kaming magkapatid at mas bata si Ava sa akin ng 3 taon. Produkto kami ng kapatid ko ng broken family. Nagkahiwalay noon ang mama at papa namin. Pero bago mangyari ang masakit na pangyayari na yon sa buhay namin ay masaya ang aming pamilya. Naalala ko noong bata pa kami ay maayos ang aming buhay. Maganda ang trabaho ng papa namin. Nakakapag-provide si papa ng maayos sa lahat ng pangangailangan namin. Dahil 2 lamang kaming magkapatid ay medyo spoiled kami dati ni Ava. Kapag meron kaming gusto ay naibibigay ni na mama at papa sa amin. Sa isang private school din kami nag-aral noong elementary kami ng kapatid ko. Tuwing birthday namin ay palagi kaming may handa at party. Unti-unting nagbago ang lahat nung natanggal si papa sa trabaho niya dahil isa siya sa mga napagbintangan na kumukuha ng pera sa company kung saan siya nagtatrabaho. Nakasuhan pa nga siya pero napatunayan na wala siyang kinalaman sa pagnanakaw na yon. Dahil sa nangyari na yon kay papa ay nagbago na rin siya, Papa Dudut. Nahiya na siyang lumabas ng bahay namin. Nahihiya na siyang magpakita sa mga tao dahil pakiramdam niya siguro ay isang magnanakaw ang tingin ng lahat sa kanya. Kumbaga ay bumaba ang tingin ni papa sa kanyang sarili. Dumating ang mga araw na halos wala na kaming makain. Hindi na kami nakakapasok ni Ava sa school kasi wala kaming baon at pamasahe. Nagsimula na rin mag-away sina mama at papa dahil pinipilit ni mama si papa na maghanap ng trabaho. Napatunayan naman sa korte na wala itong kasalanan kaya bakit daw ito mahihiyang magtrabaho ulit. Pero talagang naapektuhan noon si papa. Kami ni Ava ay close kay papa kumpara kay mama. Stricto kasi si mama habang si papa ay cool lang. Kaya siguro ay mas napalapit kami ng kapatid ko sa tatay namin. Nang hindi na mapilit ni mama si papa na magtrabaho ulit ay si mama na ang kumilos. Siya ang naghanap ng trabaho pero hindi ganong kalaki ang sinasahod niya. Doon namin naranasan ang talagang maghigpit ng sinturon. Mula sa private school ay lumipat kami ni Ava sa isang public school. Hindi na rin kami kagaya dati na nabibili lahat ng gusto. Sinabi sa amin ni mama na hindi na kagaya ng dati ang aming buhay at kailangan naming maging matipid. Kung ano lang ang meron ay kailangang pagkasyahin at wag na kaming maghanap pa. Sa una ay mahirap talaga, Papa Dudut. Hindi ganong buhay ang nakasanayan namin ng kapatid ko. Pero kailangan naming masanay kasi hindi na kagaya dati na may maayos na trabaho ang papa namin. Sa kabila ng lahat ay hindi nagbago ang tingin namin sa tatay namin. Naging close pa rin kami sa kanya at hindi namin siya nakikita bilang walang kwentang haligi ng tahanan. Kaibahan naman ang nangyari kay mama. Palagi niyang binubungangaan si papa dahil nasa bahay lang. Hindi raw siya ang dapat na nagtatrabaho pero dahil sa naging attitude ni papa ay kinailangan niyang kumayod para mabuhay kami. Pati ang ibang kamag-anak ni mama ay nakialam na rin sa pamilya namin. Sinulsulan nila na hiwalayan na ni mama si papa dahil wala na itong silbi. May stress lang daw si mama kung makikisama pa rin siya kay papa. Nang malaman namin yon ni Ava ay natakot at nalungkot kami kasi baka makinig si mama sa mga kamag-anak namin sa side niya. Yun ang pinakaayaw kong mangyari. Ang maghiwalay ang mga magulang namin. Alam ko rin
na magiging laman kami ng tsismisan kapag nangyari yon, Papa Dudut. Second year high school ako nang mangyari ang kinakatakutan namin ni Ava. Nagbitaw na ng desisyon si Mama at nakipaghiwalay na siya kay Papa. Nakiusap pa noon si Papa kay Mama na magtrabaho na ito pero talagang buo na ang desisyon ni Mama. Hindi na raw yon magbabago pa kahit na anong sabihin at gawin ni Papa. Grabe ang iniyak namin ni Ava ng time na yon, Papa Dudut. Pinapili nila kami kung kanino kami sasama. Ang totoo ay minsan na naming napag-usapan ng kapatid ko na kung sakali na maghihiwalay, ang parents namin ay kay Papa kami sasama. Kawawa kasi si Papa kung mag-isa lamang siya. Si Mama naman ay merong mapupuntahan ng mga kamag-anak habang si Papa ay wala. Saka kay Papa kami malapit kaya sa kanya din talaga kami sasama. Ayaw din namin ni Ava na magkahiwalay kami kaya isa lang talaga ang sasamahan namin kina Mama at Papa. Pinili namin ni Ava na sumama kay Papa kahit alam naming wala siyang trabaho. Nagalit pa noong si Mama sa aming magkapatid kasi inakala niya na sa kanya kami sasama. Umalis si Mama sa bahay namin at doon na siya tumira sa parents niya. Nagising na noon si Papa at naghanap na ulit siya ng trabaho para meron siyang pambuhay sa amin. Si Mama naman ay nagpapadala na lamang ng pera sa amin at kung minsan ay dumadalaw kami sa kanya. Umasa pa kami noon ni Ava na magkakabalikan pa ang mga magulang namin. Tuwing gabi, bago ako matulog ay palagi ko yung ipinagdarasal. Pero bumagsak lahat ng hope ko nang magkaroon ng boyfriend si Mama, si Eman. Hiwalay din si Eman at meron siyang isang anak na babae na halos kaedad ko lang din. Ipinakilala pa kami ni Mama kay Eman at sa anak niyang si Carla. Aaminin ko na sumama ang loob ko noon sa nanay namin pero hindi ko rin siya masisisi kasi kung hindi lang sana tumigil sa pagtatrabaho si Papa ay baka hindi siya hiniwalayan ni Mama. Tumira na rin si Mama kasama si Eman sa bahay ni Eman, Papa Dudut. Nakita namin ni Ava kung gaano nalungkot si Papa sa mga nangyari. Inamin niya sa amin na gusto pa niyang magkabalikan sila ni Mama pero dahil kay Eman ay napakalabo na noong mangyari. Kailangan na raw niyang tanggapin na may iba nang mahal si Mama. Naging okay naman ang trabaho ni Papa at natustusan niya ang pangangailangan naming lahat. Minsan ay binibiro namin siya na dapat ay mag-girlfriend na rin siya at wala namang problema sa amin yon ni Ava. Ang sabi ni Papa ay ayaw na niyang pumasok pa sa isang relasyon. Hindi na raw kasi mawawala si Mama sa puso niya kahit may iba na itong mahal. Wala na akong nagawa kundi ang tanggapin na nasira na ang pamilya namin. Wala na akong sinisisi kung bakit nangyari yon kasi hindi naman yon magagawang buuin ulit ang pamilya namin. Nangako na lamang ako sa sarili ko na kahit broken family kami ay lalaki ako ng maayos. Hindi rin ako papayag na kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya ay mangyayari ang nangyari sa pamilya namin. Fourth year high school na ako nang isang dagok sa amin ang biglang dumating. Nagkaroon ng sakit si Papa. Natigil siya sa pagtatrabaho at na-confine siya sa ospital. Naging malala ang lagay ni Papa at sinabihan na kami ng doktor na kritikal ang lagay ng tatay namin. Nagdasal ako ng nagdasal na makaligtas si Papa. Si Mama ay tumulong din noon sa pagpapagamot ni Papa kahit pahiwalay na sila. Kaya nagpapasalamat ako kay Mama na hindi niya pa rin pinabayaan si Papa kahit nahiwalay na silang dalawa. Hanggang sa tuluyan na ngang binawian ng buhay si Tatay Papa Dudut. Yun ang pinakamadilim na part ng buhay ko at ni Ava. Hindi kami makapaniwala na sa ganong edad ni Papa ay mawawala na agad siya. Ang akala ko ay makakasama pa namin siya hanggang sa sobrang tanda na niya. Tapos ay maaabutan pa niya ang mga magiging apo niya sa amin ni Ava. Pero hindi na pala, Papa Dudut. Sa pagkamatay ni Papa ay doon na tuluyang nagbago ang buhay naming magkapatid. Dahil wala na kaming kasama sa bahay namin ay kinausap kami ni Mama. Ang bala ko ay ipagbenta na itong bahay natin. Wala na ang papa ninyo. Hindi naman pwedeng samahan ko kayo rito dahil kay Emma na ako nakatira. Yung pera mapagbebentahan nitong bahay ay ilalaan ko sa pag-aaral ninyong dalawa sa college. Payag ba kayo? Turan ni Mama sa amin ni Ava. Kung ano po ang desisyon ninyo ay doon na rin po kami, Mama. Ang sabi ko. Ako rin po, sang-ayon naman ni Ava.
Sa totoo lang, kung ako ang masusunod ay ayoko mawala ang bahay sa amin kasi puno yun ng alaala namin ni na Papa. Pero naging praktikal na lamang kami ni Ava kasi para yun sa pag-aaral at future naming dalawa. Kaya pumayag na kami na ipagbenta ni Mama ang bahay namin. Kaya ang nangyari ay lumipat na kami sa bahay ni Eman para kasama na kami ni Mama. Wala naman daw problema kay Eman kasi mabait ito at payag ito na doon na kami ni Ava sa bahay nito. Parehas naming ayaw ni Ava na tumira sa bahay ni Eman kung hindi lang sana namin kasama si Mama. Unang-una ay hindi namin ka-close si Eman at ang anak niya. Hindi kami komportable sa kanila. Pangalawa ay alam namin na kailangan naming makisama at mahihirapan kaming gawin yon. Pero wala kaming choice kundi ang tanggapin ng aming kapalaran, Papa Dudut. May kalakihan ang bahay ni Eman. Bungalow type yon. May guest room sila at yon ang naging kwarto namin ni Ava. May sariling kwarto sina Mama at Eman at hiwalay rin ang kay Carla. Sinabi ko kay Ava na dapat ay makisama kami sa lahat ng nakatira doon kasi kung tutuusin ay sampa lamang kaming dalawa. Sa paglipas nga ng mga araw ay nakita ko naman na mabait sina Eman at Carla. Lalo na si Carla na noong unang gabi namin doon ay kumatok sa kwarto namin ni Ava at winelcome kami. Sana raw ay maging magkaibigan kaming tatlo. Nakipagkwentuhan din siya sa amin na para bang napakatagal na naming magkakakilala. Kaya kahit papaano ay naging magaan ang loob namin ni Ava kay Carla. Akala ko kasi ay maldita siya, Papa Dudut. At tutol siya sa pagtira namin doon pero hindi pala. Masaya raw siya na may nakatira na sa bahay nila na kaedad niya, at least ay may mga makakarelate na sa interes niya. Nasa college na rin noon si Carla at sa school kung saan siya nag-aaral ay doon na rin ako nag-aaral. Makalipas lamang ng 3 buwan ay naibenta na namin ang bahay at nalungkot talaga ako. Pero wala na akong magagawa kasi yun na ang aming napagkasunduan. Ang inisip ko na lamang ay para naman yon sa pag-aaral namin ni Ava. Hindi naman kasi kami pwedeng umasa kay Eman pagdating sa mga bagay na yon dahil hindi niya kami responsibilidad at hindi naman niya kami anak. Dahil kamamatay lang ni Papa ng time na yon ay nagluluksa pa kami ni Ava. May mga times na naiiyak pa rin ako kasi nami-miss ko si Papa. Hindi ko pa rin talaga matanggap na wala na siya at hindi namin siya makakasama. Pero pinilit pa rin naming magpatuloy sa buhay kasi alam naming magkapatid na hindi matutuwa si Papa kapag nagpabaya kami sa aming pag-aaral. Alam ko kahit na nasa kabilang buhay na siya ay nasa tabi pa rin namin siya ni Ava at binabantayan niya kami kagaya ng ginagawa niya noong nabubuhay pa siya. Madalas naming mapagkwentuhan ni Ava si Papa lalo na kapag kaming dalawa lamang, Papa Dudut. Hindi kasi namin siya mapag-usapan kapag kaharap si Mama kasi baka hindi komportable si Mama sa ganon. Isang gabi nasa kwarto kami at pinag-uusapan namin si Papa. Nakahiga na kami noon at patay na ang ilaw sa kwarto. Nagpapaantok na lamang kami. Siguro kung buhay pa si Papa ay hindi mawawala sa atin yung bahay, no? Ate, sayang kung kaya lang sana natin na tumira doon ng tayo lang. Hindi ako papayag na maibenta yun. Malungkot na wika pa ni Ava. Kaya nga tayo rin kasing mahihirapan kung nandun tayo. At least dito kina Tito Eman ay hindi natin pinoproblema ang kakainin natin sa araw-araw, ang sabi ko. At kapag nagkaroon na tayo ng work parehas, mag-ipon tayo ng pera. Tapos bilhin ulit natin yung bahay. Suggestion pa ni Ava. Ay maganda yan. Sige, isa yan sa mga magiging goal natin. Kapag pareho na tayong may trabaho, babawiin natin yung bahay natin kasi nandun lahat ng memories ni Papa. Wika ko habang nakangiti. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Ava ay may narinig kaming 3 magkakasunod na katok sa bintana ng aming kwarto. Medyo malakas yung katok, Papa Dudut. Gawa kasi sa makapal na glass yung bintana kaya kapag may kumakatok ay malakas talaga. Nanggagaling yung katok sa labas. Nagkatinginan kami ni Ava. Wala kaming ideya kung sino ang pwedeng kumatok sa bintana mula sa labas ng ganong oras. Alam kasi namin na kapag ganong oras ay nasa kwarto na ang lahat ng kasama namin sa bahay. Sino kaya yun? Tanong pa ni Ava. Malay ko. Baka pusa siguro o kung anong hayop. Hayaan mo na lang. Matulog na tayo. Turan ko. Natulog na kami ni Ava pagkatapos. Pero
Bigla akong nalimpungatan nang may marinig ulit akong pagkatok sa bintana. Ako lang ang nagising kasi mababaw talaga ang tulog ko, Papa Dudut. Kaunting kaluskos o ingay ay nagigising. Sa pagkakataon na yon ay mas malakas na ang mga katok at sunod-sunod. Tumigil lamang yon nang tumayo ako at binuksan ko ang ilaw. Out of curiosity ay lumapit ako sa bintana at binuksan ko yon. May nakita kong isang lalaki na nakatayo ilang dipa ang layo sa bintana. Nakatayo siya sa may gilid ng kalsada. Wala kasing pader o bakod yung bahay ni Eman, kaya kitang-kita ang paligid kapag sumilip ka sa bintana. Hindi ko nga lang matukoy kung nakatalikod o nakaharap ba siya sa akin. Madilim kasi sa labas at yung hugis lang ng katawan ng lalaki ang nakikita ko. Habang nakatingin ako sa lalaki ay may kakaiba akong naramdaman. Biglang tumaas ang balahibo ko sa braso at batok. Medyo nahilo din ako at parang unti-unti akong nauubusan ng lakas sa katawan. Hindi na nga ako naglakas ng loob na tawagin yung lalaki at tanungin kung sino siya o ano ang ginagawa niya roon. Nagkaroon din ako ng hinala na baka siya yung kumakatok sa bintana kaya medyo natakot ako. Sinarado ko na ang bintana at hindi ko kinalimutan na ilak yon. Pinatay ko na ang ilaw at humiga na sa tabi ni Ava para matulog. Nang sumunod na gabi ay si Ava naman ang gumising sa akin. Nauna kasi akong nakatulog sa kanya ng gabing yon. Ate, may kumakatok kanina sa bintana. Pabulong na sabi pa ni Ava sa akin. Ramdam ko ang takot sa pagsasalita niya. Meron na naman? Sino naman kaya yun? Ang nagtataka kong tanong. Hindi ko alam, ate. Hindi ko naman binuksan yung bintana. Natatakot ako eh. Ang sabi pa ni Ava. Kagabi kasi nagising ako kasi may kumakatok. Tapos pagbukas ko ay may nakita akong lalaki na nakatayo malapit sa kalsada. Siguro siya yung kumakatok. Ano kayang trip niya? Turan ko. Parehas kaming natakot ni Ava ng time na yon, Papa Dudut. Bago lang kami sa lugar na yon at wala kaming ideya sa mga pangyayari roon. Malay ba naman namin kung meron palang gumagalang masasama ang loob doon? O baka merong nagmumulto sa bahay ni Eman. Wala naman kasing naikwento si mama sa amin na merong multo roon. Kaya hindi namin alam, Papa Dudut, kung sino o ano ba yung kumakatok sa bintana ng kwarto namin ng dalawang magkasunod na gabi. Nagkasundo kami ni Ava na sabihin na kay mama ang mga nangyayari na yon, Papa Dudut. Hindi kasi okay na suluhin namin ni Ava ang mga katok na yon sa bintana, lalo na at natatakot kaming magkapatid. Hindi namin yon nasabi habang nag-aalmusal kami kasi medyo nahihiya pa kami kay Eman. Pumasok pa kami sa school ni Ava na dala-dala ang takot namin ang dahil sa nakaraang gabi. Nang magkita kami ni Carla sa school ay nagkasabay na kaming mag-lunch. Dahil sa komportable na ako sa kanya ay sa kanya ko naisipan na magtanong. Carla, may mga masasamang loob ba na gumagala sa lugar ninyo? Kagaya ng magnanakaw o kung anuman? Tanong ko. Wala no, ang tagal na naming nakatira ni Papa doon pero walang gaanong ganap. May mga nag-aaway kapag lasing pero mga magnanakaw o yung pumasok sa ibang bahay para gumawa ng masama, parang wala naman. Tugon pa ni Carla. Sa bahay ninyo merong bang multo? May pag-aalinlangan kong tanong. Wala rin no. Di sana sinabi ko na kay Papa na umalis na kami doon kasi matatakotin ako sa ganun. Bakit mo ba na itatanong ang mga yan? Natatawang turan pa ni Carla. Dalawang magkasunod na gabi na kasing may kumakatok sa bintana ng kwarto namin. Iniisip namin ni Ava na baka masamang loob o kaya multo. Ang sabi ko. Naku, mga bata lang yon na nang titrip. Sabi ko nga kay Papa mag-alaga kami ng aso para may bantay sa labas ng bahay. Ayaw naman niya. Ang sabi pa ni Carla. Naniwala naman ako sa sinabi ni Carla na baka nga mga bata lamang yung kumakatok sa bintana. Inisip ko na lamang din na nagkataon lang na may tao sa labas ng bahay nang buksan ko yung bintana noong isang gabi. Kaya hindi ko na yon sinabi pa kay mama kasi nakuha ko na kay Carla ang sagot na kailangan ko, Papa Dudut. Kaya nagtaka si Ava kung bakit hindi ko sinabi sa kanya at ipinaliwanag ko sa kanya na kinausap ko na si Carla at sinabi ko rin sa kanya ang mga naging sagot ni Carla sa mga tanong ko. Kahit paano'y nakampante na kami ni Ava. Kung mga bata lang pala yung kumakatok sa bintana sa kwarto namin ay wala na kaming dapat na ikatakot at ipangamba. Siguro nga'y naging paranoid lamang kami ng time na yon,
Papa Dudut. Naging maayos naman ang pagtira namin ni Eva sa bahay ni Tito Eman nang tumagal-tagal. Naging komportable na kami kay Tito Eman kasi naging parang anak na rin ang turing niya sa aming magkapatid. Hindi niya kami trinatong iba. Kahit si Carla ay naging parang kapatid na rin namin, sa paglipas ng mga buwan ay mas naging close kami sa kanya. Pero syempre hindi pa rin mapapalitan ni Tito Eman si Papa. Walang makakapalit kay Papa kahit na sino para sa amin ni Eva. Pero na-appreciate namin ang effort ni Tito Emma na maging malapit sa amin kaya binigyan din namin siya ng chance para makilala at doon na nga namin nakita kung bakit siya minahal ng nanay namin, Papa Dudut. Tumigil na rin yung kumakatok sa bintana ng kwarto namin ni Eva. Nabanggit din pala yun ni Carla kay Mama kaya kinausap kami ni Mama. Ang sabi rin ni Mama ay meron talagang makukulit na mga bata na nang-titrip sa gabi at walang magawa. Inalis na rin namin ang posibilidad na merong multo sa bahay na yon. Kasi si Mama na rin ang nagsabi sa amin ni Eva na wala. Kung meron man daw ay sasabihin kagad niya sa amin nung unang araw na lumipat kami roon para aware kami. Hanggang isang gabi kakatapos lang naming kumain. Nanonood kami ni Eva at Carla ng TV sa sala. Si Tito Emma naman ay nasa banyo. Maya-maya ay bigla akong kinilabutan ng walang dahilan. Basta na lamang akong nilamig at nagtaasan ng balahibo ko sa braso. May naramdaman din ako na para bang nakatingin sa amin ang time na yon kaya hindi ako mapakali. Lumingon-lingon ako at nagulat ako kasi may nakita akong taong nakasilip sa nakabukas na bintana sa may sala. Ang hindi ko lang maintindihan ay hindi ko nakikita ng maayos ang mukha niya. May dilim na tumatakip sa mukha niya kaya hindi ko matukoy kung sino yon. Umalis din naman yung lalaki ng parang wala lang. Natakot ako kasi kung meron siyang kailangan ay tatawag o kakatok sana siya. Kaya parang feeling ko ay may nakatingin sa amin ay dahil meron naman pala talaga, Papa Dudut. Nakita niyo ba yon? May lalaki kanina sa bintana nakasilip, ang sabi ko kina Eva at Carla. Ha? Nasaan? Wala naman eh, ang sabi pa ni Carla. Kanina meron. Umalis na. Wika ko. Nang matapos na si Mama sa kusina at pumunta siya sa sala ay sinabi ni Carla yung tungkol sa nakita ko. Ang sabi ni Mama ay baka yung kapitbahay namin na lalaki. Nanghiram daw kasi yon ng kaldero at baka magbabalik lang ng kaldero. Pero nang sumunod na araw ay pinuntahan ni Mama yung sinasabi niyang lalaki na nanghiram ng kaldero pero ayon sa lalaki hindi ito nagpunta sa bahay nito ni Tito Eman. Noong nakaraang gabi. Nasa loob lang daw ito ng bahay niya. Ami, ano bang itsura ng lalaki na nakita mo sa bintana kagabi? Tanong ni Mama sa akin. Hindi ko po ma-describe, Ma. Hindi ko nakita ng maayos kasi madilim ang mukha niya. Pero alam ko na lalaki siya. Sagot ko. Sino naman kaya yun? Kasi kung meron siyang kailangan dapat ay tumawag siya. Naguguluhang sabi pa ni Mama. Yun nga din po ang iniisip ko eh. Pero nakatingin lang po siya sa amin. Wika ko. Sabi ko naman kasi kay Emma na mag-alaga na tayo ng aso. Ayaw naman. Mas maganda kasi kung meron tayong aso para kapag may ibang tao ay maaalerto tayo. Turan pa ni Mama. Nang mga sumunod na araw ay halos araw-araw kong naririnig sina Mama at Tito Eman na nag-uusap tungkol sa pag-aalaga ng aso. Kinukumbinsi kasi ni Mama si Tito Eman na mag-alaga na kami ng aso para na rin sa safety namin. Hanggang sa na-convince na ni Mama si Tito Eman na mag-alaga na kami ng aso. Natuwa ako sa bagay na yon kasi mahilig din ako sa aso. Nung nakatira pa kami sa dati naming bahay ay meron kaming alagang aso nung mga bata pa kami. Namatay nga lang yon kasi sobrang tanda na. Umabot din ng 13 years old ang asong yon sa amin. Nakahingi si Mama ng tuta sa isa sa mga kakilala niya. Kulay brown yon na pinangalanan naming Mocha. Pero dahil sa tuta pa siya ay nakakaawa naman kung sa labas namin siya ilalagay. Tapos wala pa siyang bahay. Kaya tuwing gabi ay sa loob siya ng bahay. Sa mga unang gabi ni Mocha sa bahay ni Tito Emma naiiyak siya ng iyak tuwing gabi. Pero alam naming normal lamang yon lalo na at naninibago pa siya sa lugar. Tapos ay nahiwalay pa siya sa nanay niya at mga kapatid. Pero makalipas ang 1 week ay nasanay na si Mocha at naging komportable na siya. Kaya hindi na siya umiiyak o nag-iingay tuwing gabi. Naging tahimik na rin sa wakas ang tulog naming lahat.
Sa aming lahat ay si Tito Eman ang naiinis at gusto pa nga niya na ibalik na si Mocha sa pinaghingaan ni Mama, pero tinutulan naming lahat yon. Mabuti na lang talaga tumigil na si Mocha sa pag-iingay sa gabi kasi wala nang reason si Tito Eman para paalisin si Mocha sa bahay niya. Nung una ay ayaw pa ni Tito Eman kay Mocha, pero nang tumagal ay nakikipaglaro na rin siya rito. Sobrang cute kasi ni Mocha, lalo na at tuta pa lamang siya. At ang hirap mag-resist sa cuteness niya. Kaya natuwa kami nang maging si Tito Eman ay nagustuhan na rin ang pagkakaroon ng aso sa bahay. Makalipas ang 3 buwan ay malaki na kaagad si Mocha. Ginawan siya ng doghouse sa labas ng bahay at doon siya inilalagay tuwing gabi. Palaging tahimik si Mocha sa gabi, Papa Dudut. Ibig sabihin ay walang tao na nagtatangkang pumasok sa bahay. Kapag naman sa umaga ay tinatahulan talaga ni Mocha ang isang tao kapag hindi niya kilala. Kaya tiwala kami na kung sakali na magpupunta ulit sa labas ng bahay, yung lalaki na nakita ko sa bintana ay tatahulan niyo ni Mocha at maaalerto kaming lahat. Hanggang isang gabi, habang nanonood kami ng TV sa sala ay biglang tumahol si Mocha. Nang tignan ni Tito Eman ang labas ng bahay ay wala naman siyang nakitang tao. Kahit na anong saway ni Tito Eman ay ayaw talagang tumigil ni Mocha sa pagtahol, Papa Dudut. Nang silipin ko sa pinto si Mocha ay napansin ko na tumatahol siya sa isang direksyon. Parang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kwarto namin ni Eva. Parang meron siyang tinatahulan doon na hindi namin nakikita. Medyo kinilabutan ako sa ginawa na yun ni Mocha. May nakapagsabi kasi sa akin na nakakakita raw ng kaluluwa ang mga aso. Kaya kung minsan ay tumatahol ang mga ito kahit na walang tao. Ilang gabing gano'n na si Mocha, Papa Dudut. Tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi ay panayang tahol niya kahit na wala namang tao. Ano bang nangyayari kay Mocha? Bakit tahol ng tahol kahit na walang tao? Nagtatakang tanong ni Mama. Hindi po kaya gusto niyang nasa loob siya ng bahay? Ang sabi pa ni Carla. Siguro nga subukan natin ngayong gabi na nasa loob siya. Turan pa ni Tito Eman. Nang gabing yon ay ipinasok ni Tito Eman sa bahay si Mocha. Tumahimik naman siya pero parang takot na takot siya kasi nakasiksik siya sa isang sulok. Hindi naman namin alam kung ano ang problema niya, madali sana kung nakakapagsalita siya kaya lang ay hindi. Bandang madaling araw ay bumangon ako kasi kailangan kong gumamit ng banyo. Paglabas ko ng CR ay nakita ko si Mocha na nakatayo at nakatingala sa bintana sa may sala. Iwinawagayway niya ang kanyang buntot na parang meron nakikipaglaro sa kanya. Napatingin ako sa bintana kung saan ay nakatingin si Mocha at pilit kong inaaninag mula sa dilim kung ano nga ba ang tinititigan niya roon. Nanindig ang balahibo ko nang may nakita akong lalaking nasa labas ng bintana. Dahil sa glass ang bintana ay maaaninag pa rin kapag may tao na nakatayo sa tapat noon sa labas. Napatakbo ako sa kwarto ni na Mama at kinatuko sila. Si Mama ang nagbukas ng pinto sa akin. "O bakit? Anong meron?" Inaantok pang tanong ni Mama. "Ma, may tao sa labas, sa may bintana sa sala." Pabulong kong sagot. Ginising ni Mama si Tito Eman, kumuha ng baseball bat si Tito Eman at sinabihan niya kami na huwag lalabas. Pinigilan naman siya ni Mama pero hindi nagpapigil si Tito Eman. Kailangan daw naming malaman kung sino ang lalaking yon na palaging nasa labas ng bintana ng bahay namin. Nang lumabas si Tito Eman ay nasa sala lamang kami. Parehas kaming kinakabahan ni Mama. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Tito Eman. "Ano, nakita mo ba? Sino?" Magkakasunod na tanong ni Mama. "Wala naman eh." "Sigurado ka ba talaga na may nakita kang tao, Ami?" Tanong ni Tito Eman. "Sigurado ko, Tito, kitang-kita ko yung hugis ng tao. Saka tinitingnan pa siya ni Mocha. Naamoy siguro siya ni Mocha kasi malakas ang pangamoy ng mga aso." Tugon ko. "Ang maganda siguro ay report natin ito sa barangay. Mas mabuti na ang sigurado tayo kesa magsisi tayo sa huli." Ang sabi pa ni Mama. Nang mag-uumaga na ay nagpunta agad sina Mama at Tito Eman sa barangay para mag-report. Sumama na rin ako kasi ako ang palaging nakakakita sa lalaki sa labas ng bintana. Ikinuwento ko rin yung kumakatok sa bintana na narinig namin ni Eva. Ang sabi ni Kapitan ay magpaparonda siya ng mga tanod para sa area namin tuwing gabi para masigurado ang safety namin. Kahit paano ay nakampante na kami kasi may mga tanod nang nagroronda sa lugar namin. At least matatakot na siguro kung sino man ang lalaking yon
na palaging nasa labas ng bahay ni Tito Eman. Ilang gabi na naging tahimik ang mga gabi namin pero napapansin ko na sa tuwing nakahiga na ako sa gabi ay nakakaramdam ako na merong nakatingin sa amin ni Eva. Hindi tuloy ako makatulog at kung minsan ay madaling araw na ay gising pa rin ako, Papa Dudut. Mas pinili kong huwag na yung sabihin sa kapatid ko at baka matakot siya. Kumpara sa akin ay mas matatakotin siya. Ang naisip ko ng time na yon ay hindi tawang gumagambala sa akin kundi isang multo. Hindi ko lang maintindihan kung multo yon ay bakit nang dumating lamang kami sa bahay na yon ay saka lang siya nagparamdam. Dapat ay sina Mama o Tito Eman ang unang makaramdam kasi matagal na sila sa amin doon. Sigurado rin ako na kung may multo talaga sa bahay na yon ay malamang ikikwento sa akin ni Carla, lalo na at may tiwala na kami sa isa't isa. Isang gabi habang nakahiga na ako ay kinausap ako ni Eva at nagulat ako sa mga sinabi niya sa akin. Ate, may tatanong ako sa iyo. Napapanaginipan mo rin ba si Papa? Tanong ni Eva. Hindi nga simula nang namatay siya. Kahit na isang beses ay hindi niya ako dinalaw sa panaginip. Minsan nga ay nagtatampo ko sa kanya kasi alam naman niya kung gaano ko siya kamiss. Tapos kahit sa panaginip ay hindi siya nagpapakita sa akin. Tugon ko. Alam mo ate, madalas kong napapanaginipan si Papa. Pag-amin pa ni Eva. Talaga? Buti ka pa. May sinasabi ba si Papa sa panaginip mo? Usisa ko. Palagi niyang sinasabi sa akin na mag-ingat tayo at mahal na mahal niya tayong dalawa. Palagi raw niya tayong binabantayan. Tapos noong last na panaginip ko sa kanya, nakita ko siyang na nakatayo sa labas ng bintana ng kwarto natin. Tinatanong niya kung pwede ba siyang pumasok. Ang sabi ko sa panaginip ko ay hindi ko alam kung papayag si Mama at Tito Eman. Para kasing buhay na buhay siya sa panaginip ko ate, ang sabi pa ni Eva. Napaisip ako at natigilan ako sa mga sinabing yon ng kapatid ko, Papa Dudut. Lalo na doon sa part na sinabi niya na nagtatanong si Papa sa kanya kung pwede ba itong pumasok sa bahay ni Tito Eman. Nagkaroon ako ng hinala na baka ang lalaking nakikita ko ng maraming beses sa labas ng bintana ay si Papa. Hindi ako pinatulog ng pag-iisip ko sa bagay na yon. Hindi mawala sa isipan ko ang possibility na sinundan kami ni Papa sa bahay ni Tito Eman para bantayan at masigurado niya na okay kami ni Eva sa bago naming tirahan. Naiyak din ako sa realization kong yon kasi kung si Papa talaga yon, ibig sabihin ay talagang mahal na mahal niya kami ng kapatid ko. Kasi kahit patay na siya ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagbabantay sa amin. Pinaparamdam pa rin niya sa amin na mahal niya kami ni Eva. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit hindi ipinapakita sa akin ni Papa ang mukha niya sa tuwing nagpapakita siya sa akin. Bakit palaging may nakatakip na anino sa mukha niya? Bakit hindi ko siya makilala base sa hugis ng katawan niya? Dahil sa hindi ako pinatahimik ng isipang yon ay kinausap ko si Mama. Sinabi ko sa kanya na palaging napapanaginipan ni Eva si Papa. Ma-feeling ko yung lalaki na nakikita ko sa bintana ay si Papa. Siguro hindi siya makapasok dito sa loob. Turan ko kay Mama. Aamin na ako sa inyo Eva. Matagal ko na rin kutob yan. Noong dumating kasi kayo rito ni Eva ay ilang beses ko rin napanaginipan ng tatay ninyo. Nandun din siya sa may bintana at nakikiusap siya sa akin na baka pwede siyang pumasok dito sa bahay. Kasi gusto niya kayong makasama ni Eva. Hindi ko lang sinabi sa inyo at baka matakot kayong dalawang magkapatid. Pag-amin pa ni Mama. Ano po kaya ang dapat nating gawin? Feeling ko kasi hindi matatahimik ang kaluluwa ni Papa habang nandito pa siya sa lupa. Kailangan din niyang magpahinga, hindi ba? Sambit ko. Siguro kapag nagpakita o nagparamdam ulit sa inyo ang Papa mo, ay sabihin mo sa kanya na okay lang kayo rito para makampante na siya. Baka kasi hindi pa rin siya makatawid sa kabilang buhay kasi nag-aalala siya sa inyo ni Eva. Tugon pa ni Mama. Tinandaan ko ang sinabing yon ni Mama. Siguro nga ay ganon ang dapat kong gawin. Sinabi ko rin yon kay Eva na kapag sa kanya nagpakita o nagparamdam si Papa ay ganon ang gawin niya. Oo, gusto kong makasama si Papa pero ayoko rin na patay na siya ay nag-aalala pa siya. Masyado na siyang maraming pinagdaanan noong nabubuhay pa siya. Deserve din naman niya ang magpahinga. Kinagabihan after naming mag-dinner ay inaya kami ni Mama na ipagdasal ang kaluluwa ni Papa.
Wala namang problema yon kina Tito Eman at Carla kasi in-explain sa kanila ni Mama ng maayos kung bakit namin yon kailangang gawin. Sumali pa nga silang dalawa sa pagdarasal namin. Ipinagdasal naming lahat ang katahimikan ng kaluluwa ni Papa para makapagpahinga na siya talaga sa kabilang buhay. Nang magkaroon kami ni Ava ng araw na wala kaming pasok ay inaya namin si Mama na dalawin namin si Papa sa sementeryo tapos ay magstay kami roon kahit kaunting oras. Gusto ko rin kasi na mag-picnic kami doon. Sumang-ayon naman si Mama. Nagluto siya ng mga pagkain at sumama rin sina Tito Eman at Carla sa amin. Nang nasa sementeryo na kami ay sinabi ko kay Papa na huwag na siyang mag-alala sa amin ni Ava kasi okay naman kami sa bahay ni Tito Eman. Sinabi ko rin sa kanya na mabait si Tito Eman at si Carla. Pamilya na ang turing nila sa amin ni Ava. Gusto ko na talagang makapagpahinga si Papa. Simula nang gawin namin yon ay hindi ko na nakita pa yung lalaki sa bintana kaya nasigurado ko na si Papa ngayon. Malakas ang kutob ko na nakuha niya ang message ko sa kanya at naging kampante na siya kaya tumawid na siya sa kabilang buhay. Si Eva rin ay hindi na napapanaginipan si Papa na nagsasabi sa kanya na gusto niyang pumasok sa loob ng bahay ni Tito Eman. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang sakit sa akin sa pagkawala ni Papa. Pero tanggap ko na kasi kung hindi ko tatanggapin ay baka naman hindi matahimik ang kaluluwa ni Papa. Hindi rin nagbago ang pakikitungon ni na Carla at Tito Eman sa amin. Naging close na talaga kami ni Eva sa kanilang dalawa. Masaya na rin ako para kay Mama na nakatagpo siya ng panibagong pag-ibig kay Tito Eman. Sa mga nakalipas na taon ay nakita ko naman na mahal talaga ni Mama si Tito Eman at ganoon din si Tito Eman sa nanay namin. Hindi ko nahahadlangan ang kaligayahan ni Mama kasi kahit siya ay marami ring pinagdaanan na mahirap dati at deserve din niya ang maging masaya sa piling ng lalaking mahal siya. Lubos na nagmamahal, Ami. Tunay na mahirap at masakit mawala ng ama, lalo na at meron kayong maganda at maayos na relasyon. Hindi madaling makamove on sa pagkawala ng isang tao na nagkaroon ng malaking parte sa iyong buhay. Oo, hindi lahat ng tatay ay perpekto at maraming beses na nagkakamali sila at nadadapa. Pero hindi natin may kakailan ng malaking parte na kung ano tayo ngayon ay dahil sa ating ama. Kaya kung kasama mo pa ang iyong tatay, mahalin mo siya. Iparamdam mo sa kanya na importante siya sa iyo dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Tanggapin natin na sila ay tao lang din na kagaya natin na nagkakamali at yakapin natin sila kasama ng mga kanilang imperfections. Dahil kailan pa natin ito gagawin? Kung kailan wala na sila at tanging sa alaala na lamang natin sila makakasama? Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.